Bahagi ng 2007 Automated Election Law ang random manual audit o ang mano-a-manong pagbibilang ng mga boto mula sa piling mga presinto. Ito ay para matiyak na tama ang computerized results ng naganap na halalan. Ngayong 2013, nagdudulot ito ng pagdududa sa resulta ng katatapos lang na senatorial elections, lalo na sa huling bilang ng PPCRV, 180 legislative precincts ang hindi nagtutugma ang resulta. Gaano ba kalaki ang nasabing mga boto? Sapat ba ito talaga para magdeklara ng failure of elections? 2 linggo matapos ang eleksyon, patuloy pa rin gumagawa ng ingay ang naganap na botohan. Kamakailan lang, inamin ni Commission on Elections Chairman Sixto Brillantes na nagkaroon nga ng hindi pagkakatugma ang mga resulta ng ginanap na random manual audit o mano-manong bilangan sa bilang ng automated counting. Transparent na ako eh. Sinasabi ko na merong pero nagkamali lang siguro ako ng use of the word discrepancy between the machine count and the manual count cannot be perfect. Because may thresholding, hindi naman pwede yung makina was program eh. Nakapaloob ang Random Manual Auditing o RMA sa Republic Act 9369 o Automation Law. Base sa batas, magsasagawa ang COMELEC ng RMA sa isang presinto mula sa 234 na legislative district sa bansa. Ito ay para makita kung magtutugma ang mano-manong bilang sa resulta ng automated counting ng PCOS machines. Taong 2010 na magtalaga ang COMELEC na isang komite para dito, ang Random Manual Audit Committee. 3 grupo ang inatasang bumuo nito. Ang Internal Audit Office ng COMELEC na pinamumunuan ni Agnes Carion, ang National Statistics Office sa ilalim ni Carmelita Ericta, at ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na hawak naman ni Ambassador Henrietta De Villa. Si De Villa rin ang nagsilbing chairman ng nasabing komite. 3 araw bago ang eleksyon 2013, naglabas ang komite ng mga napili nilang distrito para sumailalim sa random manual audit. Sa panayam ng reaksyon kay De Villa, binanggit niya na sa 201 distritong nabuksan na nila, 145 ang nakitaan nila ng hindi pagkakatugma. Yung tinatawag ni Chairman na discrepancy, actually ang tawag namin doon variances. Yung pagkaiba nung manual count sa electronic count. 3 ang nakikitang rason ni De Villa kung bakit ganito ang nangyari. Una, clerical error o maling pagbilang. Hindi ba pag nagtataras ka, 4 na vertical lines tapos 1 diagonal line. Pag binilang mo lahat yon 5, 5, 5, di ba? Eh yung isa, nakita ko, several times nangyari, 1, 2, 3 vertical lines, nilagyan na agad ng diagonal line. So, in reality, that is only 4 votes, di ba? Pero nung binilang na yung number of 5 times 5, 5, 5, binilang as 5. Kaya nung tinignan namin yung total at nakitang ganon, ayun pala ang naging diferensya. Pangalawa, transposition o hindi tugmang paglalagay ng numero. Lagay mo ng numero, di ba? Ang total naka-numero. Let's say 301 ang total. Pero nung nailagay na sa letters, letters, no, nung sinulat na, yung figures tama, 301, pero nung sinulat in letters, naging 300 lang. At pangatlo, human appreciation. Yung oval, di ba you're supposed to shade that? Merong mga iba, krinos, nilagyan ng cross. Siyempre, yung nagbibilang manually, hindi bibilangin yon as a valid ballot, as a valid vote. Kasi, ang sabi sa atin, shade. Pero, yung makina, pwedeng tinanggap yung X kasi naabot yung 20% threshold na bibilangin niya sa oval. Inalam ng reaksyon kung saang mga lugar nagkaroon ng mga hindi pagkakatugma sa bilangan. Sa kasawiang palad, tikom ang bibig ng mga kinauukulan tungkol dito. Pero isang source mula sa isa sa 3 miyembro ng RMA Committee ang nagbanggit sa amin ng ilang rehiyon kung saan may nakitang variance o hindi pagkakatugma. Ito ay ang Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Region 2, Region 8, Region 10 at ang Autonomous Region of Muslim Mindanao.
Himayin natin ang mga datos. Halimbawa, Region 2 o Cagayan Region. Binubuo ito ng 5 probinsya. At base sa listahan ng RMA Committee, may napiling 10 clustered precincts kung saan isinagawa ang mano-manong bilangan. Sa mga presintong ito, posible na nagkaroon ng hindi pagkakatugma sa mga bilangan. Nasa halos 2 milyon ang bilang ng mga boto ng rehiyong ito. Kung pagsasama-samahin ng 145 distrito na kitaan umano ng hindi pagkakatugma, lumalabas na napakalaking bahagi ng boto ng bansa ang maaaring maging questionable. Pero nilinaw ng aming source na hindi pa ito pinal at under evaluation pa rin. Ayon sa isang election lawyer, posibleng mabahiran ang kredibilidad ng resulta ng halalan dahil sa nabalitang variances. Marami nang nawawala ng tiwala. So dito na lang sa mga discrepancies na to, this just reinforces yung nasa utak na natin mga Pilipino na parang merong kababalaghan na nangyayari. Giit naman ni Brillantes, wala naman daw epekto sa resulta ang nakita nilang hindi pagkakatugma. Hindi ho maapektuhan ang lahat ng eleksyon. The purpose of the manual audit is just to see kung merong nagkakaroon ng variance. Ayon kay De Villa, inaasahan nilang masusumite ang kumpleto, pinal at opisyal na ulat ng RMA sa Hunyo 22. Kapag lumabas na ang final report, saka na lamang daw gagawa ng hakbang ang COMELEC tungkol sa issue. Ako si Joby Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Mag-ingat sa mga magnanakaw sa cyberspace. Ayon sa pag-aaral ng Javelin Strategy and Research, sa Estados Unidos pa lang, mahigit 12 milyong katao na ang nabiktima ng identity theft. Sa Pilipinas, marami na rin ang naiulat na mga individual at mga kumpanyang nabiktima ng identity theft. Ang identity theft ay ang paggamit ng impormasyong nakalagay sa internet tungkol sa isang tao o kumpanya para manakawan ito ng salapi. Para maprotektahan ang ating sarili sa identity theft, narito ang ilang tips mula sa Kaspersky Lab. Una, gawing mahirap ang inyong mga password. Paghaluin ng mga letra, numero at ibang simbolo at huwag gumamit ng mga salitang matatagpuan sa diksyonaryo. Dalasan ang pagpapalit ng password at gumamit ng iba-ibang password para sa inyong mga online account. Gumawa ng hiwalay na email o online account para sa inyong mga transaksyon at anumang may kinalaman sa mga bagay na pinansyal. Hanggat maaari, huwag ibigay ang inyong credit card number, bank number o billing address. Maging maalam sa kung anong mga scam ang kumakalat sa cyberspace. I-search ang inyong sarili sa Google o Facebook para siguraduhin walang ibang gumagamit ng inyong identity. I-update ang inyong mga apps at software ng madalas dahil mas nahahack ang mga lumang apps at software. At kung may suspetsa kayong nabiktima na kayo ng identity theft, tawagan agad ang inyong bangko para ma-freeze ang inyong account at hindi kayo manakawan. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.